Hey guys, what's up? Nandito kami ngayon sa San Mateo, Rizal. Gagawin na natin yung part 2 review nitong Kia Sonet LX80. Let's go guys! Ito guys, tinry natin tong space dito sa likod, sa back seat. Spacious naman siya, decent yung space niya, and I think hindi naman mangangawit kung maglo-long drive yung sasakay dito. So, pero mas okay siya na dalawa lang sa likod, pero kung talagang gusto nating sulitin yung space, 5 talaga siya guys. Ganyan yung itsura niya guys. May malaking space pa siya dito. Ayan. Tingnan natin to guys, yung aircon vent niya, meron na ring aircon vent dito. Yun kasi yung problema sa mga maliliit na sasakyan. Usually yung aircon vent is nandoon lang sa passenger seat sa unahan. Pero dito, this time around, nilagyan nila dito ng provisions para pati yung mga nasa likod maginhawaan din ng aircon. And surprisingly guys, meron din ditong dalawang outlet para sa pagcha-charge. Type C na siya. Pwede nang mag-charge yung mga nasa likod. Sobrang plus point factor po ito guys. Punta pa tayo sa iba guys. Patay mo na. Ito guys, tinan naman natin tong trunk natin. Napakalaki nung space niya dito. Ilalagay ko dito yung kung ilan yung exact liters na kaya niyang i-accommodate. Pero ang pinaka-interesting dito guys is pwede pa nating palakin yung space. Lalo na kung dalawa lang naman kayong magta-travel. May ganito siyang function guys na pwede siyang ibaba. Paano niyo po ginawa, Boy Sonet? Ayan guys. Ayan guys. So pag nakita natin, pwede siyang maging higaan guys. Pwede akong maganap sa internet ng yung parang pwede siyang maging kutsyon na pwede nang gawing tulugan at mag-camping guys. Ayan o, kayang-kaya guys oh. So, ito yung isa sa pinakagusto kong features guys ng Kia Sonet. Balik na natin guys. Ganyan lang siya ibalik. Tapos may dalawang bilog dito guys. Pipindutin lang siya. Yun. Ganun lang kadali guys. Guys, disusi pa rin siya guys. Siya pinipindot guys. When we press this, may kita natin lahat nung detalye ng ano natin, trip. Merong per trip kung kailan mo inopen yung sasakyan, ilang kilometers and ilang hours ka na, may kita rin yung fuel efficiency natin. So lumalabas ngayon guys, after 1 week of using this Kia Sonet, nakaka 246 kilometers na ako. The fuel efficiency is 13.9 liters per 100 kilometers. So accumulated niya guys, ayan na, 294 kilometers na tayo guys. Tapos kapag, ang maganda dito guys, pag pinapatay siya, may ganun siyang tunog guys. Ayan guys. Ito yung itsura ng steering wheel niya guys. So sa una nakakalito siya, pero siguro later on kapag lagi naman natin ginagamit, makakabisado na natin yan. Ito yung sa volume ng music, bawas and dagdag ng volume. Nandito rin yung, hindi ko pa to alam. Tandaan ko na. Ito yung ano, kapag ka nag-Spotify tayo guys, or gusto natin ilipat yung kanta, baba or taas lang, yan din yun. Guys, ito, titinan ko pa to guys kung ano to. Pero itong button naman na to, kapag ka nasa expressway ka, ito yung kahit hindi, pag pinindot mo na to, kung nasa
Kung nasa ano ka, nasa constant speed ka naman, let's say 80 kilometer yung tinatakbo mo sa expressway. Pag inactivate mo to guys, kahit hindi ka na umapak sa gas kasi nakakangawit nga, kung gano'n naman yung constant speed mo, siya yung pag pinindot to guys, kahit di mo naapakan yung silinyador guys, yung accelerator natin. Hindi ko pa siya natatry kasi wala pa naman akong long drive na ginagawa. Pero gawa natin ng content guys kapag ka nag long drive na tayo. Hey guys, test drive na natin. Drive tayo within this itong village. Ayun guys, itong content natin ngayon is yung second part to in a way nung unang car review natin itong Sonet last week. Sa mga hindi pa nakakapanood guys nung first review natin, I suggest na panoorin nyo muna kasi nandoon na-mention ko na yung mga ibang features, yung pros and cons na sa tingin ko na meron at wala itong si Kia Sonet. Yung mga hindi ko na-mention doon sa vlog na yon, ngayon i-discuss natin. Nagagandaan ako sa niya, wiper niya sa likod. Labi, pakita mo yung wiper sa likod. Yan. Yan, may ganyan na siyang feature. Ayan, nagaganda na ako sa ganyan guys. Kasi yung dati kong ginagamit na sasakyan, walang ganyan, hindi siya ganun ka-advance. So, isa yan sa mga nagustuhan ko guys. Meron ding siya, may level din ng pagwa-wiper niya sa likod. Saka, I think dito rin sa loob. Itong sa unahan guys. So, inaaral ko pa guys kung paano yung gamitin yan. Mayroon kasi dito miss, low, and high. So, tatry natin yan later on guys. Isa pa sa nagustuhan ko dito guys, itong itong rear view mirror. Hindi siya standard na laki, medyo mahaba siya guys, na nakakatulong sa visibility mo, lalo na kailangan mo rin tingnan lagi yung rear view mo para safe yung road na pinupuntahan mo or yung mga nasa likod. Meron kang idea kung ano yung nangyayari. Ayan. Nagustuhan ko rin dito guys yung turn signal lights niya. Meron na sa usually kasi nasa body yung turn signal light niya. Pero this time around, nandun sa may side mirror. Parang ang lakas niya maka high variant, pero yun nga, base variant ito after to ng manual variant ng Kia Sonet. Isa pa sa nagustuhan ko, marami ako nagustuhan talaga. Yung susi niya, remote na rin siya, and meron siyang duplicate na parehong remote na rin. So, hindi ka mag-aalala kung mawala yung isa dahil wireless remote din siya in a way. So, maganda siyang pang backup guys. Sa compartment naman guys, yan, sobrang dami niyang space dito. So, slash armrest na rin siya. And kung may kita nyo to guys, may dalawang lagayan ng cup bottle. And dito rin parang stand siya ng cellphone. Meron din dito guys, ang daming space pati dito. Alam ko itong space na to is for wireless kapag high variant yung kinuha nyo. Pero ito magiging lagayan na lang siya. Ayun guys, ang konti lang pala ng content ngayon guys. Ayan. Ito yung dome lights niya guys. Decent din yung dome lights niya. So pwede rin siyang click. Pwede rin yung ganito guys. So mili ka na lang. Meron din sa likod guys. So hindi ko abot. So yun guys. Pakita mo.
Ayun, ang ganda ng view guys. Ganda dito sa San Mateo Rizal. Point. So, test drive muna tayo. Sa 1 week ko siyang ginagamit guys. Talagang naramdaman ko yung power ng makina niya. Sobra yung power talaga guys. Ramdam na ramdam dito. Lalo na nung inakyat namin to kanina. Kahit hindi na ako manual eh. Usually kasi kapag sobrang taas tarik ng kalsada, nagmamanual ako para talagang makuha yung power. Pero dito, nakamatic lang ako guys. Nung paakyat ako dito sa San Mateo Rizal, hindi na kinailangan ng manual. Ayan. Talagang yun, 1.5 liter talaga. Walang duda to. So, hindi siya yung sinabi lang na 1.5. Which is, it is what it is. You get what you paid for. Nararamdaman ko guys yung acceleration niya. Next time guys, gagawin ko ng content naman yung parang kung gaano siya kabilis mag-accelerate. Ngayon kasi is, hindi ko pa siya magawa. Go! Mag-hi ka na lang. Sabi mag-hi ka na lang. So guys, yan. Isa pa. Tignan natin yung acceleration niya. Busina naman, sakto lang, para siyang bus. Siguro kung meron ng budget, itatry ko maghanap ng parang yung uso, yung Europa na busina. Try ko yun. Kasi yun, parang bus yung tunog nung kung ako lang nakakapansin, parang school bus yung tunog ng natin, nung busina. So, isa pa sa ko guys, napansin dito sa Kia Sonet natin, hindi automatic yung roll down saka roll up ng passenger window, lalo na sa driver's side. Ayan. Tatry natin guys. Ayan, hindi siya nag-automatic compared sa ibang mga sasakyan. So, isa yun sa mga cons, yung wala siyang ganong feature na automatic. Yun, yung isa pa nating napansin guys, yung side mirror niya. Matic naman yung kapag gusto nating palitan yung yung orientation. Ayan, nagagalaw naman siya kung gusto natin. Ayan, napapansin pa. Pero manual yung nito, yung kapag gusto nating itupi. Yeah. Guys, ito yung itsura ng hood niya. Ito yung makina niya. Yan, 1.5 engine siya guys. Talaga may kita natin yung parang siniksik talaga yung yung makina niya para mag-complement sa overall itsura ng ating Kia Sonet. So guys. Ayun guys, ito yung part 2 ng review natin dito sa Kia Sonet LX80 2024. Thank you sa pag-support guys, and see you on the next one. Marami pa tayong gagawing features kagaya nung break-in nito. We're thinking kung sa Baguio ba or sa Bicol, Tagaytay. So titingnan natin guys kung magbabago ba yung fuel efficiency. Currently kasi sa city driving pa lang natin siya ginagamit. Masasabi ko fuel efficient talaga siya. And tingnan natin guys kung sa expressway and sa malalayo kung magiging fuel efficient pala siya. Thank you sa support guys. Thank you. Bye.